Magandang hapon, ako po si Steve Dailisan at itong News TV Quick Response Team. Mahigit 10 target area ang sinalakay ng mga otoridad sa operasyon nila kontra droga sa Cavite. Kasama po sa mga nakumpiska sa operasyon ng mga rifle, granada, bulletproof vest at uniforme ng pulis. Hindi rin naging madali para sa kanila ang pagpasok sa ilang target area. Narito ang report ni John Consulta. Sinilakay ng pinagsanid na puwersa ng Cavite Provincial Police Office, Cavite SWAT, Mobile Patrol Unit, Provincial Anti-Illegal Drugs Task Force at Provincial Intelligence Branch ang mahigit 10 magkakahiwalay na target sa probinsya ng Cavite. Hinailangan pang gumamit ng battering ram at maso ang mga polis para mapasok ang ilang mga bahay na sarado. Tapa. Sumunod ka lang. Kabilang sa mga lugar na pinasok ng mga otoridad, ang 5 bahay sa Dato Ismael sa Dasmariñas, 2 sa Imus, at tig-1 target sa Silang Cavite, Noveleta, Bacoor, Ternate, General Aguinaldo at Naik. Nakumpiska ang 6 na assorted rifle, 1 Ingram, 1 hand grenade, 1 revolver, 2 bulletproof vest, uniforme ng pulis, samot-saring bala at di pa tukoy na dami ng shabu. Sa kabuuan, 25 ang naaresto sa operasyon. Kasamang bumagsak sa kamay ng pulisya ang number 1 drug personality sa General Aguinaldo, ang number 3 sa Naik at ang number 9 naman sa GMA Cavite. Kasama sa naaresto ang mga membro ng Fortis Robbery Group na responsable umano sa pagdinakaw sa mga exclusive subdivision sa Cavite at Laguna. Kinakaibigan nila usually yung mga security guards. Tapos naman, kung kaibigan na nila, nakaging labas-pasok na sila sa mga subdivisions. And sa pamamagitan niya, nakakapasok sila sa mga bahay na usually wala doon yung may-ari. Kaya napapadali yung mga ginagawa nilang pagnanakaw. Ayon sa Cavite Police, tuloy-tuloy ang kanilang magiging operasyon para mabawasan ang loose firearms at droga sa probinsya, lalo't papalapit na ang Kapaskuhan. Palaging binabantayan doon, lalo na yung doon sa mga identified na mga lugar na tinututukan ng ating kapulisan para masugpo sila o mahuli sila. John Consulta, GMA News.